Sir, gaano kagrabe yung natamong pinsala ho ng Manila in terms po dito sa pagbaha at saka saang areas po kayo nahirapan sa pagre-rescue kahapon? Sa lugar po kami, nahirapan po ang pagre-rescue natin sa lugar po ng Damka, Santa Mesa, sa barangay 598 po, under Chairman Lito Linis. Boundary Ito po, po kasi ito ng San medyo Juan. umabot na Tama po ho kasi ba? ng lakpas tao ang tubig baha po dito nung Ay, lumakpas na po ang tubig sa ilog po ng San Juan River. ayun. Damkas, parang naalala ko to, nag-cover na ako dyan. Boundary kasi yan ng Maynila at saka San Juan. Opo. Okay. At yung taas ho ng tubig, doon lang po ba kayo pinakanahirapan? O pati rin po sa yung mga residente po ba? Agad naman nagpapalikas? O talagang... Marami po nung bandang umaga po kasi sermon ay nasa hanggang bewang lang po at hindi po nila inaasahan na abutin na lalakpas po yung aalpas po yung tubig sa may parang dam po sa gilid. Kaya po nung bandang humapon na po bigla pong tumaas yung tubig sa ilog. Mabilis po yung naging pagtaas ng tubig po hanggang lumakpas na po sa tao. Sa bandang looban po ay lakpas tao, sa bandang unahan po ay nasa bewang, tapos yung iba po hanggang leg po. Kaya po yung mga matatanda napilitan po ilikas po natin ng daglian. Ngayon po, meron pa rin po ba tayong mga inaalagaang mga evacuees o lahat po ay nagsibalik na sa kanilang mga tahanan? Hindi pa po bumabalik yung ating mga evacuees. Nasa kulang mahigit 3,000 pong pamilya ang kabuuan po ng evacuees natin sa buong Maynila po. 3,000 families, no? At Opo. karamihan ho dito ay galing sa may Santa Mesa o Tondo? Ito po ay sa buong Maynila na po. Magbuhat po sa Smoky Mountain sa Balot, sa Barangay 105 po sa Hapilan, sa 101 po, at tapos po dito po sa Isla Puting Bato, Barangay 20, at saka po sa Baseco, at ganoon din po sa Mangilan-ngilan po sa may Barrio Obrero, at ilan pa po sa Santa Ana at Pandakan. Sir, ito, I don't know kung dapat mo ba itanong to sa ito, pero parang alam na natin ang sagot. Ano kaya ang dahilan ng baha? Kasi, syempre, parang nakakagulat na umabot pa po sa lampas tao yung tubig, no? Diyan sa mga nabanggit niyo pong ilang areas. Yung drainage system po ba natin, gumagana po ba ito lahat? Pati na po yung mga pumping station? Gumagana po ang ating drainage system at ang pumping station. Sa kadahilanan, sermon, kahapon po ang ating high tide po ay 11:40 sa 1.42 meters po ang taas ng ating high tide. At ang ating ulan naman po kahapon, ang ibinuhos po ng ulan magbuhat po ng alas 4 ng umaga hanggang bago po mag-alauna ng hapon ay katumbas na po ng ibinuhos halos ng Ondoy po. Nasa 430 mm po tayo na dati po ang Ondoy po ay 468 mm. So, may high tide pala, kaya pala mabilis din po yung pagtaas. Opo, ito po yung As to talagang 4.8 ba? Tama ba problema ako ng dahil po pagkakarinig? yung paglabas po ng tubig natin ay naapektuhan po ng pagsalubong naman po ng tubig alat po. Kaya pala, okay. Sir, kahapon nag-ikot po si Mayor Honey Lacuna at nagpapaalala at sinecheck po yung mga live wire, no? Yung isa pong insidente na natanggap po namin na nakuryente sa may Tayuman, do we confirm this na po ba? Apo, ito po ay tinawag po sa atin ng ating city electrician at nakumpirma naman po nila na hindi po ito parte ng yung pong mga pailaw po ba ng ating syudad. So hindi po yun, dahil patay na raw po, nakababa na raw po lahat ng ilaw ng syudad nung oras po ng bumabaha na. Pero siya po ay nakuryente talaga. Nakuryente raw po at nabuwal yung bata po, yun po yung pagkaka-report sa. Hindi po kasi namin nakuha, hindi po DRR ang nakakuha po doon sa bata. At ito po ay nadagliang nadala po ng mga barangay officials sa ospital. So wala pa po tayong identification po nito? Wala pa po. Pati po yung kuryente po natin dito sa may Burgos, malapit po sa City Hall, ay wala pa rin po tayong identification. Okay, sir. Maraming salamat po at patuloy po kami hingi pa ng update at monitoring din po mula sa ginagawa po ninyo sa Manila.